Praise God, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Salamat sa ating Diyos, Ama ng ating Panginoong Hesus na patuloy na umiibig, nagbibigay ng biyaya, habag at awa sa bawat isa sa atin. Salamat sa ating Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri. Ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos tuwing umaga ay naandito po sa lugar ng DFC Pinkian, sa ilalim po ng pamumuno ng District Supervisor, Pastor Luis Bailon. At salamat sa ating Diyos sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pribilehiyo na makapaghayag ng kanyang mga salita. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Purihin ang Panginoon bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Praise God. Dakilang Ama na nasa langit, kami po ay lubos na lumalapit po sa inyo, nagpapasalamat. Lumalapit na may kababaan ng loob at humihingi ng pagpapatawad ng aming pong nagawang pagkakasala, mga pagkukulang, Panginoon, sa inyo po, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami ay binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong mga salita. Hayaan niyo, dakilang Diyos, na kami po ay inyo pong papagtibayin at bigyan ng instruksyon, dakilang Ama, sa pamamagitan po ng inyo pong mga salita kung ano po yung mga bagay na amin pong gagawin bilang mga lingkod niyo. At hayaan niyo, dakilang Ama, na ang inyo pong salita ay makapagpatibay po sa amin habang kami ay naglilingkod at nag-iintay sa inyo pong muling pagbabalik. Salamat po. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. Gabayan niyo po kami, Banal na Espiritu, samahan niyo po ang inyong abang lingkod. Ako po ay patuloy na umaamin na wala po akong magagawa malibang ang pagsama niyo ay aking pong maranasan. Purihin po kayo, dakilang Ama. Sa inyo po namin ibinabalik ang mayamang papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang ating Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay atin pong matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verse 12 hanggang 14. Aklat ng Gawa, chapter 1, verse 12 hanggang 14. Ganito po ang sinasabi. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alpeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan kong go back into the upper room. Tayo po ay patuloy na binibigyan ng ating Diyos na manumbalik doon sa dati po nating kalalagayan. Ito pong ating talata na binasa ay naisulat matapos pong magpakita ang ating Panginoong Hesus simula nung siya po ay bumangon mula sa mga patay sa mga alagad. No? At ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng mga instruksyon sa ating mga alagad kung paano sumunod sa layunin o sa komisyon na atin pong tinanggap mula sa ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa pagkakataong ito, sila po ay bumalik sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, mayroon po silang bahay na tinutuluyan. At yung bahay po na yun ay mayroon pong isang kwarto. Sa itaas ay mayroon pong isang kwarto. At ang ginawa po nila doon ay, nung sila po ay dumating doon sa bahay, ang mga alagad, ay sila po ay nagkaroon ng tinatawag na pagsasama-sama at sila po ay umakyat sa upper room. Pero bago po natin puntahan yung ating pong tatalakayin, bigyan po muna natin ng pansin yung dating kalalagayan
ng mga alagad nung panahon na ang ating Panginoong Hesus ay mamatay, ay meron po silang, ang mga alagad po ay mayroong kalalagayan sa buhay na nangyari. At ito po yung ating matatagpuan sa John chapter 20, verse 19. Ang ating Panginoong Hesus po ay nagpakita sa mga alagad, no, sa pagkakataong ito, at ito po ang sinasabi sa John chapter 20, verse 19. Kinagabihan ng araw ding iyon, sa unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin niyo ang mga kasalanan ninyo man ay pinatawad ng mga iyon, subalit ang mga hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Sa verse 26 po, John chapter 20, verse 26, ganito po ang sinasabi, "Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Praise God. Ito po sa panahon na si Tomas po ay ang pinagpakitaan ng ating Panginoong Hesus. Kasama na si Tomas po dito dahil yung pong unang pagpapakita ng ating Panginoong Hesus sa verse 19 ay wala si Tomas. Ilang mga alagad lamang po ang naandon. Sa chapter 21 verse 1, ito po yung mga katatayuan ng mga alagad ng panahon na ang ating Panginoong Hesus ay nagkaroon ng tinatawag na pinahirapan, namatay, inilibing at muling nabuhay. Ito po yung kanilang kalalagayan. Sa chapter 21 verse 1, pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na kambal, Natanael na taga Kana sa Galilea, ang mga anak na Zebedeo at 2 pang alagad. Verse 3, John chapter 21 verse 3, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpangunit. Siya ay hindi nila nakikilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" Dito po ay mapapansin po natin yung kalalagayan ng mga alagad. Sila po ay may mga pagkakataon na nagkakatipon-tipon sa bahay na kanila pong tinutuluyan. Pero doon po sa verse 19 ay mayroon po silang takot, pangamba. Mayroon po silang pag-alala. At dito po yung makikita natin doon sa ating pong mga binasa, kasama si Pedro, sila po ay iba yung kanilang pinagpapasyahan. Iba yung kanilang ginagawa. So ito po yung kanilang kalalagayan bago po sila bumalik sa Jerusalem at umakyat sa mataas na silid o doon sa upper room, doon sa Acts chapter 1 verse 12. Ibig sabihin, ang mga alagad po ay nasa tinatawag na hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon, o tinatawag na backsliding po sila, backslider po sila. Kaya isa pong bagay ang aking naalala habang kami po ay kapag po tayo ay nagkakaroon ng fellowship, pagsasama-sama, mga lingkod ng Diyos, mga pastor, sa ilalim ng pamumuno ng Pastor Luis, bilang district supervisor, pinapahalagahan niya po yung tinatawag na pagsasama-sama at pagtitipon-tipon dahil mayroon pong mga salita ng Diyos na napapag-usapan na nagiging dahilan kung bakit po tayo lumalakas at nagpapatuloy bilang mga lingkod ng Panginoon. At salamat po sa ating Diyos. Ang kanyang mga salita sa umaga pong ito ay nagpapaalala sa atin na tayo po ay manumbalik doon sa dati natin pong kalalagayan. Tatandaan po natin na ang tahanan na tinutuluyan ng mga alagad ay
dating tahanan din kasama ang ating Panginoong Hesus nung hindi pa po siya naghihirap, hindi pa po siya pinagkakanulo. Yung pong bahay na yan, ang siya pong bahay na tinutuluyan kasama ang ating Panginoong Hesukristo. At sa amin pong pagtitipon bilang mga lingkod ng Panginoon sa District 9, sa ilalim ng pamumuno ng lingkod ng Diyos, Pastor Luis, mayroon po siyang laging idinidiin sa amin na tumatatak po sa aking puso at isipan. Ito po yung sinasabi niya. Napakahalaga ng mga bagay na ating pinagpapasyahan sa buhay. Ito'y magkakaroon ng tinatawag na malaking epekto, 5 to 10 years mula ngayon. Magkakaroon ng malaking epekto ang ating mga pinagpapasyahan, ang ating mga ginagawa sa mga susunod na araw o panahon. Kaya yun po yung isang bagay na inilalagay sa atin ng Panginoon na kung ano man yung ating pinagpapasyahan, nawa ho ay maging nakaakibat ito o nakabase ito sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating pinagpapasyahan, masumpungan po natin yung ating mga sarili na gumagawa ayon sa kalooban o naaayon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po ay makikita po natin, pansin ko nga po dito sa John chapter 20, verse 21, ito pong si chapter 21, verse 3, ito pong si Apostol Pedro, nung panahon po na siya po ay mangingisda, ang sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Nakita niyo po yung pagpapasyan ni Apostol Pedro sa panahon na ito, nung panahon na ang ating Panginoong Hesus ay wala na sa piling nila, iba na po yung kanilang ginagawa. At itong si Pedro ay nagkaroon po ng tinatawag na pagpapasyan ng mangisda. At napakalaki po ng impluwensya niya dahil pati yung mga kapwa alagad ay nahikayat na mangisda. At dito po ay nangisda sila pero ayon po sa kanilang kakayanan, ayon po sa kanilang experience, pero sa pagkakataon pong ito, kung ating pong babasahin ang John chapter 21, ay wala po silang nahuling isda. Ngunit nung ang ating Panginoong Hesus ay muling nagpakita sa kanila, may utos ang ating Panginoong Hesus. Ilaglag ninyo yung inyong lambat. Ihulog sa verse 6, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Hesus. Nakita nyo? At nung sinunod nila ang salita ng ating Panginoong Hesus, yung kanilang pinagpasyahan ay ihulog yung lambat sa gawing kanan, ang naging resulta po ay maraming isda ang kanila pong nahuli. Kaya napakahalaga po mga kapatid ko sa Panginoon na yung ating mga pinagpapasyahan, yung ating pong mga ginagawa ay nakabase ayon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung hindi po ito nakabase sa salita ng Panginoon, failure po ang ating magagawa o mangyayari sa buhay po natin. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Punta po tayo sa ating pong pinag-aaralan sa Acts chapter 1 verse 12. Uulitin ko po. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng Olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Mga kapatid ko sa Panginoon, ano ba mayroon sa silid na kinaroroonan ng mga alagad? Dito po inilalagay ng Panginoon sa puso ko ang salitang ito. Sa silid, sa upper room, doon po natin mapapagnilay-nilayan o maaalala ang mga sinabing paghihirap ng ating Panginoong Hesus na mangyayari sa Kanya. Sa upper room, kung tayo po ay babalik doon sa silid o doon sa dati nating kalalagayan, doon sa silid, doon sa upper room, ay maaalala po natin yung sinambit ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay mamamatay, ililibing, ngunit sa ikatlong araw, siya po ay muling mabubuhay. Yung Last Supper po na tinatawag ay nangyari doon sa upper room na yan. Bago po siya ipagkanulo ni Judas, bago po siya dakpin, ay nagkaroon po na tinatawag na pagsasama-sama kasama ang ating Panginoong Hesus.
Sa Lucas chapter 22, verse 14, ganito po ang sinasabi. Lucas chapter 22, verse 14, ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Nang sumapit ng araw, Lucas chapter 22, verse 14, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Nung sitwasyon pong ito, sila po ay magkakasama sa isang lugar at ako po'y naniniwala na itong lugar na inakyatan ng mga alagad sa Acts chapter 12, sa Acts chapter 1 verse 12 ay siya ring lugar na kung saan ay nagtipon-tipon kasama ang ating Panginoong Hesus bago po siya ipagkanulo o maghirap doon sa krus ng Kalbaryo. At dito po, ulitin ko, kapag ka po tayo ay bumalik sa upper room, doon sa ating kalalagayan, no, maaalala po natin na mayroong sinabi ang ating Panginoong Hesus na siya po ay maghihirap, no? Remembering the finished work of Jesus Christ. Doon po ay maaalala po natin yung mga sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya ay maghihirap, mamamatay sa krus ng Kalbaryo, ililibing, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Maaalala po natin yung tinatawag na gospel o mabuting balita. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang sabi ng Hebrew chapter 12, verse 3 to 5. Hebrew chapter 12, verse 3 to 5. Ang sabi po dito, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Isipin po natin mga kapatid ko sa Panginoon, doon sa ating binasa kanina sa John chapter 20 verse 19, ang mga alagad po ay nagkakatipon-tipon pero nakasara ang pinto. Bakit? Kasi sila po ay mayroong takot. Mayroon po silang pangamba sa buhay na baka po sila ay patayin, baka po sila ay itulad sa ating Panginoong Hesus. Mayroon po silang mga pangamba sa buhay. Pero kapag ka po tayo bumalik sa dati nating kalalagayan, mga kapatid ko sa Panginoon, bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi po maalis sa atin bilang mga lingkod ng Diyos na may mga pagkakataon na tayo po ay natatakot, nagkakaroon ng pangamba, na habang tayo po ay naglilingkod, para bang paano ang aking kinabukasan, paano na ang aking buhay, no? Lalong-lalo na kapag ka ang ministry ay nagpapasimula pa lamang, ups and down, may mga pagsubok sa buhay. Mga kapatid ko sa Panginoon, inaanya at nagkakaroon tayo ng mga pagpapasya na ano kaya kung bumalik na lamang ako sa dati kong trabaho. Magkakaroon naman ako ng tinatawag na pagtulong, ministry, bilang mga lingkod ng Panginoon. Inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon na tayo po ay bumalik sa tinatawag na dating nating kalalagayan. At mayroon pong salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng pagpalakas ng loob. At ano po yon? Lagi po nating isipin na mayroong isang Kristo na naghirap para sa atin, yung kanyang paghihirap. Mga kapatid ko sa Panginoon, bilang mga lingkod ng Diyos, ang magpapalakas po sa atin ay walang iba, kundi lagi po natin isipin na mayroong isang Kristo na namatay para sa ating mga kasalanan, mayroong isang Kristo na tumubos para sa atin, mayroong isang Kristo na nagbigay sa atin ng buhay upang tayo naman ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Ang sabi doon, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. Ang isang nagiging dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng tinatawag na panghihina bilang mga lingkod ng Panginoon ay hindi po natin naaalala ang natapos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang sabi po ng kanyang mga salita sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, ganito po ang sinasabi na ipinahayag ng ating Panginoong Hesus kay Apostol Pedro patungkol sa kanyang paghihirap. Ang sabi doon sa upper room, maaalala po natin na mayroong isang Kristo
na naghirap para sa atin. Ang sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Nakita niyo po, pagka inaalala po natin ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ka po tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na Santa Cena, ibang klaseng lakas po yung ibinibigay sa atin, ibang klaseng hamon po ang ibinibigay sa atin. Bakit? Kasi naaalala po natin na mayroong isang Kristo na naghirap para sa atin. Tingnan po natin yung John chapter 20 na atin pong binasa kanina. Nung panahon na sila po ay may takot, sa John chapter 20 verse 19, ganito po, babalikan ko lamang po, kasi dito po ay pinaalala ng ating Panginoong Hesus na siya po ay naghirap. Ang sabi po dito, kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Nung maipakita ng ating Panginoong Hesus yung kanyang kamay na may butas at yung kanyang tagiliran ay mayroong butas din, ito po ang naging reaksyon ng mga alagad. Ang sabi doon, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. Nakita ninyo na nung ginanap ng ating Panginoong Hesus yung Last Supper, nung kasama pa ang mga alagad, dumampot ng tinapay ang ating Panginoong Hesus, yung kamay na yon na nagputol-putol ng tinapay at ipinamahagi sa mga alagad, ay ipinakita ng ating Panginoong Hesus na mayroong butas na nagpapaalala, totoo yung sinabi ng ating Panginoong Hesus nung siya ay ating kasama pa, na siya ay maghihirap, siya ay mamamatay. Pero salamat sa ating Panginoon, yun ang nagbigay ng lakas ng loob muli sa mga alagad. Bakit? Nakita niya na totoo nga yung salita ng Panginoon. Yung kamay na yon, may butas, yung tagiliran. Ang sabi doon, ang aking katawan ay pinagpira-piraso, nasugatan para sa inyo. Yung po yung nagbibigay ng kalakasan sa mga lingkod ng Panginoon at sa ating mga anak ng Diyos, na lagi po nating alalahanin ang paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po sa silid na kinaroroonan ng mga alagad, maaalala po natin na mayroong isang Kristo na naghirap para sa atin at matubos tayo sa atin pong mga kasalanan. Mga kapatid ko sa Panginoon, kapag naalala po natin yon, tayo po, yung paghihirap ng ating Panginoong Hesus, tayo mismo ay magkakaroon ng pagpapasya sa ating mga sarili na mayroon pong inilaan o mayroon pong ibinigay sa atin ng Panginoon, yung Great Commission. Na ang sabi ng 28:19 ng Mateo chapter 28 verse 19, na humayo kayo, ipangaral ninyo ang mabuting balita. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu. Yun po yung Great Commission na maaalala po natin kapag tayo po ay nanumbalik doon sa dati nating kalalagayan o dati nating katatayuan. Kapatid ko sa Panginoon, bilang lingkod ng Panginoon, kung tayo po ay nagkakaroon ng panghihina, pagdududa, sa ministeryo na atin pong ginawa, na atin pong tinanggap mula sa ating Panginoong Hesus, alalahanin po natin ang mga natapos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Doon sa upper room, maaalala po natin na mayroon pong isang Kristo na naghirap para sa atin. At tayo po ay magkakaroon muli ng tinatawag na restoration sa ating pong buhay. Maaalala po natin, may Great Commission, may dakilang utos na inilaan para sa atin at yun ay walang iba kundi maipamalita ang mabuting balita, maipahayag sa maraming tao ang mabuting balita. Nang sabi sa Roma chapter 1 verse 16 na ang mabuting balita ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya, unang-una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. At kapag naalala po natin yun, magkakaroon po tayo ng alab. Ito pong mga alagad, pagkatapos pong magkaroon ng tinatawag na pag-alaala sa mga natapos na ginawa ng ating Panginoong Hesus,
at matanggap nila ang pangako ng Diyos sa kapuspusan ng Banal na Espiritu, sa Acts chapter 3, makikita po natin, may lakas na sila ng loob na maipahayag ang salita ng ating Panginoon. At napakarami pong mga kaluluwa ang nanumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi naalala po nila na mayroong isang Kristo na naghirap para sa ating mga kasalanan, upang tayo po ay tubusin sa ating pong mga kasalanan at dalhin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang Diyos po natin ay mabuti. Ang Diyos po natin ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Ang sabi nga ng kanyang mga salita, minsan po bilang bilang lingkod ng Panginoon, ako po ay nakagising ng bandang alas 2, siguro mga 1 year na ang nakaraan. Nakagising po ako ng alas 2 ng madaling araw. At iba po yung tinig na aking narinig. Kakaiba, pang discourage po. At alam kong hindi galing sa Panginoon yun. Alam kong galing sa kaaway yun. At ang bulong sa akin ng kaaway, wala kang kwenta, wala kang magagawa, wala kang kakayanan, wala kang kapangyarihan. Hindi tunay ang iyong pananampalataya. Kitilin mo na yung buhay mo. Tumalikod ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Walang mangyayari sa iyo. Kasi nakikita ko po yung sitwasyon ng hirap ng buhay ko bilang lingkod ng Panginoon. May mga bagay na ipinapakita sa akin ang kaaway na ministry ng iba, success sila, yung kanilang mga simbahan malalaki, yung kanilang mga kapatiran napakarami, at parang inilalagay sa akin ng kaaway, hindi totoo ang iyong pananampalataya. Tumalikod ka na, huwag ka na maglingkod. Pero isang bagay ang inilagay sa akin ng Panginoon na dagling tumatak sa isip ko, anak kita. Yung salitang yon ang nagbigay ng pagpapaalala sa akin para ako po ay lumakas. At sabi ko nga sa Panginoon, ano naman Panginoon kung anak mo ako? Alam mo ba anak, kapag anak ka ng Diyos, anak kita, nakapagmana ka, at kung nakikita mo na yung iba na mga nagbi-ministry ay matagumpay sa buhay na yan, kung ano man yung mga bagay na kanilang mamanahin mo rin. Oo, maliit ang iyong ministry, malaki yung kanila, pero pagdating sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng gantimpala, lahat ng mana na kanilang tatanggapin, mga matatagumpay na ministry, at tayo naman na nasa maliliit na ministry, pagka tayo ay humarap sa hukuman ng ating Panginoong Jesucristo, yun din po yung ating tatanggapin. Pantay-pantay po yan. Kaya napakahalaga ng salita ng Panginoon kapag atin pong pinapagnilay-nilayan. Yan ang magbibigay sa atin ng panunumbalik para po tayo ay magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya purihin po ang ating Panginoon. I-restore po tayo ng Panginoon. Bakit? Katulad ni Apostol Pedro, ni Apostol Pedro nung panahon na ito, nung matanggap nila yung direktiba ng ating Panginoong Diyos, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang pangako ng Diyos. Walang iba kundi ang puspusan ng Banal na Espiritu. At nung matanggap nila yung mga bagay na yan, mga kapatid ko sa Panginoon, yung salita ng Diyos at ang pagsama ng Banal na Espiritu, humahayo sila at naging matagumpay po ang kanilang mga pagmiministeryo. Hindi po sila nagpatayo ng magagandang bahay, hindi sila nagkaroon ng magagandang sasakyan, pero ang tunay na pagtatagumpay po ay maraming kaluluwa ang nanumbalik sa ating Panginoong Jesucristo. Maraming kaluluwa ang tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanila pong mga pinagpasyahan na magpatuloy sa paglilingkod. Ano naging dahilan? Kasi naaalala nila na nagkaroon ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang salita ng ating Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan, pagpapanumbalik para gawin po natin yung ikinomisyon po ng Panginoon sa atin, yung Great Commission na ibigay po sa atin ng Panginoon. Magpatuloy po tayo maglingkod sa ating Diyos. Hindi na ito yung panahon para tayo po ay magpatumpik-tumpik at nakikita po natin yung sitwasyon sa ating pong paligid. Napakasama na po ng ating pong kapaligiran at walang ibang dapat manindigan sa katotohanan kundi tayo yung mga tunay na anak ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at ako po'y patuloy na dumadalangin na ang kanya pong mga salita ay magbigay sa atin ng katibayan o pagpapatibay sa atin pong buhay pananampalataya. Puri po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ang inyong mga salita ay tunay na matalas kaysa anumang tabak.
Ang inyo pong mga salita ay nagpapaalala sa amin, nagtuturo po sa amin. Ang inyo pong mga salita ay nagpapalakas sa amin upang kami ay manatiling nagtatapat sa inyo habang kami po ay naglilingkod, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, ang inyo pong mga salita na amin pong napakinggan, naaral, dakilang Ama. Lord, we pray. I pray, Panginoon, Lord God. Iligay mo po sa aming mga puso ang inyo pong mga salita. At sundin po namin, Panginoon, ang inyo pong mga utos, dakilang Ama. Sapagkat sinabi niyo, Panginoon, mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa inyo pong mga salita. Nagkakaroon po ng tibay, katulad po ng inyong sinabi sa Mateo chapter 7 verse 24, nang nakikinig at sumusunod po sa inyong mga salita ay katulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang pagsunod, ang pagkikinig at pagsunod po sa inyong mga salita ay nagpapatibay po sa aming mga buhay, dakilang Ama. Salamat po, pagpalain niyo po, Panginoon, inyong mga lingkod, ang bawat isa na nakikinig, nanonood ng FB Live na ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Patuloy mo po silang pagpalain at hayaan niyo, dakilang Ama, na ang inyong pong salita ay manatili sa bawat buhay po namin. Salamat po, ibalik mo po kami, Panginoon, doon sa dating po naming kalalagayan. Salamat po, napakabuti niyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, inyong mga lingkod, ang admin po, Panginoon, ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, ang Masaredo family. Lord, patuloy mo po silang pagpalain at hayaan niyo, dakilang Ama, na ang kanilang buhay ay inyo pong gamitin para sa pagpapahayag ng inyo pong mabuting balita at magkaroon, Panginoon, ng kaligtasan ng bawat makikinig ng inyo pong mga salita. Salamat po. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat kapastoran, mga district supervisor, District 1 hanggang District 9, dakilang Ama. Lord, ano man ang kanilang mga pangangailangan, ano man ang kanilang mga kahilingan, dakilang Ama. Ako po'y dumadalangin na kayo po ang Diyos na patuloy na tumupad, o Panginoon, at magbigay ng kanilang mga pangangailangan, dakilang Diyos. Salamat po. Pagpalain po, Panginoon, ang Door of Faith Church Organization, Pastor Glenn Masaredo, Panginoon Lugad, Joseph Glenn Masaredo, dakilang Ama. Ang aming pong superintendent, dakilang Diyos, patuloy mo po siyang pagpalain at hayaan niyo, dakilang Diyos, na masunod ang inyong dakilang kalooban. Salamat po. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pag-ibig, pagkakaisa, pagmamalasakitan, at hayaan niyo, dakilang Diyos, na ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumama po sa amin. Pagpalain niyo po ang buong araw na ito. Kami ay pinagpala niyo upang kami naman ay maging pagpapala para sa iba. Sa inyo po namin ipinagkakaloob ang mayamang papuri, kalwalhatian at kadakilaan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Praise God, magpagpalang araw po sa lahat. Ang Diyos po natin ay mabuti.